Ipinakilala ako ng asawa ko bilang tagalinis ng kumpanya sa pinakamahalagang party ng taon, habang hawak kamay niya ang kabit niya na parang ito ang reyna ng mundo. 200 tao ang tumingin sa akin ng may awa. Ngumiti lang ako at hinayaan ko siya dahil ang hindi alam ng kahit sino sa kanilang dalawa. Ako lang ang nag-iisang pumipirma sa tseke na nagpapasweldo sa kanila. At nung gabing iyon, pinirmahan ko ang huli nilang sweldo. Maligayang pagbabalik sa ating channel. Bago tayo magsimula, paki-comment naman kung taga saan kayo nanonood. Gustong-gusto naming malaman yan. Sana magustuhan ninyo ang pakikinig sa kwentong ito. Pero bago tayo magpatuloy, paki-check muna kung nakasubscribe ka na sa channel at isulat sa comments kung saan ka nanonood ngayon. Gustong-gusto naming malaman kung saan nakakarating ang mga kwento natin. May isang bagay akong natutunan ng maaga sa buhay. Kapag minana mo ang lahat, nawawalan ka ng kasiguraduhan sa kahit ano. Itinayo ng tatay kong si Don Antonio Alawi ang Alawi Prime Holdings mula sa wala, literal na, from scratch, gamit ang isang maliit na construction firm sa Davao na naging isa sa pinakamalaking real estate group sa buong Pilipinas. Lumaki akong nakikita siyang nagtatrabaho ng 18 oras sa isang araw kasama ang nanay ko sa bawat desisyon. Sa bawat krisis, team sila, totoong team. Nang pareho silang namatay sa isang aksidente sa sasakyan sa isang madulas na kalsada sa NLEX madaling araw, 30 anyos ako at bigla akong naiwan mag-isa sa tuktok ng bundok na inabot sila ng buong buhay para akyatin. Ang mamanahin ay nakakalula mga building, shares, isang korporasyon na may 17 kumpanya, resort sa Palawan, mga kondo sa 3 syudad, mga numerong halos hindi ko mabasa nang maayos sa mga unang linggo. Ang pangalan ko ay nasa mga dokumentong hindi ko pa nakikita kailanman. Ako ang majority shareholder ng mga bagay na hindi ko naman alam na nag-e-exist pala. At kasama ng lahat ng iyon, dumating ang pinakakinatatakutan ko. Ang mga tao. Hindi yung mga totoong tao, kundi yung iba, yung mga lumilitaw kapag may pera na, yung mga ngumingiti sa akin sa ibang paraan pagkatapos kumalat ang balita tungkol sa mana. Yung mga biglang may brilliant idea na kailangan daw mismo ng kapital ko, yung mga nagsasabing mahal nila ako, pero mas mahal nila kung ano ang nasa likod ko. Kaya ako naglaho. Hindi literal na natili ako sa pamumuno ng kumpanya, pumipirma ng papeles, sumasali sa mga mandatory meetings, pero gumawa ako ng maingat na separation sa pagitan ng public life ko at ng totoong buhay ko. Ginamit ko ang apelyido ng lola ko sa tuhod na Santos sa mga personal na lakad ko. Pinalitan ko ang super luxury penthouse sa BGC ng isang simpleng apartment sa gitna ng Quezon City. Tumigil ako sa pagsusuot ng designer clothes. Nagsimula akong pumunta sa mga simpleng lugar na malengke, nag-gym sa mga ordinaryong bakal gym. Gusto ko lang maging si Ivana. Simpleng Ivana lang. At sa loob ng 2 taon, ganun ang naging buhay ko. Ivana Santos, independent consultant para sa cultural projects. Yan ang kwentong sinasabi ko. Hindi naman siya total lie. Talagang nagtatrabaho ako sa cultural projects, pero sa philanthropic side ng corporation, nang walang nakakaalam na ako mismo ang nagpopondo nito. Sa panahong iyon ko nakilala si Jack. Isa siyang arkitekto. Taglay niya yung klase ng kagwapuhan na parang hindi pinaghihirapan. Laging medyo magulo ang buhok, bahagyang gusot ang polo, at may mga matang talagang nakikinig kapag nagsasalita ka. Nagkakilala kami sa isang photo exhibit sa art fair na sinuportahan ko ng palihim. Nandoon siya kasi kaibigan niya ang photographer. Nauwi kami sa kwentuhan ng 3 oras habang nakasandal sa pader, habang ang ibang tao ay nagsusocialize sa paligid. Hindi niya ako tinanong kung ano ang trabaho ko sa karaniwang paraan. Alam mo yung tanong, na social filter talaga kung saan tinitimbang ng tao, kung worth it ba ang oras nila, base sa sagot mo. Ang tinanong niya ay kung ano ang gusto ko, ano ang nagpapakilos sa akin, at ano ang nakakapagpainit ng ulo ko. Sinagot ko siya na mahilig ako sa mga lumang bagay, na namomotivate ako sa pakiramdam na ayusin ang mga bagay na sira, at nakakapagpainit ng ulo ko ang kawalan ng hustisya sa mga taong invisible, yung mga kayod kalabaw, pero hindi napapansin. Ngumiti siya sa paraang parang sinabi ko mismo ang kailangan niyang marinig. Naging magjowa kami ng 8 buwan bago siya nag-propose. Simple lang.
Walang audience, walang OA na singsing. Naghahapunan lang kami sa bahay, pagkaing siya mismo ang nagluto. Sinigang at sinabi niyang gusto niyang gugulin ang buong buhay niya. Nakausap ako hanggang madaling araw. Oo ako agad sa sandaling iyon. Dapat pala mas pinansin ko ang mga red flags na sumunod. Hindi sila malalaking senyales. Mga bulong lang. Ang paraan ng pagsisimula niyang magreklamo tungkol sa mga kliyente. Pakiramdam niya, hindi siya sapat na nare-recognize. Ang ambisyon na lumalaki sa paraang hindi na mukhang healthy at nagmukhang gutom na. Ang pagkairita niya kapag hindi ako sumasang-ayon sa opinyon niya sa negosyo. Parang hindi valid ang pananaw ko kasi isa lang akong independent consultant. Nang makatanggap siya ng imbitasyon para magtrabaho sa isang malaking proyekto sa Alawi Prime Holdings, ang kumpanya ko, kahit hindi niya alam. Dapat sinabi ko na ang totoo sa sandaling iyon. Dapat pinaupo ko siya at sinabing, Jack, kailangan kong sabihin sa iyo kung sino talaga ako. Hindi ko ginawa. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. Natakot ako. Hindi sa pagkawala ng mana. Hindi ako takot doon. Takot akong mawala siya, na makitang magbago ang tingin niya, na habang buhay kong itatanong sa sarili ko kung ang pagmamahal ba ay para sa akin o para sa kung ano ang nirerepresenta ko. Kaya nanahimik ako at hinayaan ang panahon na lumipas. Naging matagumpay ang architectural project. Tumaas ang posisyon ni Jack sa kumpanya dahil sa trabaho niya. Masasabi ko yan ng tapat. Talentado siya, pero may ginawa ang tagumpay sa kanya gaya ng ginagawa nito sa ibang tao. Hindi siya naging bukas. Naging sarado siya. Nag-focus sa sarili, sa sariling refleksyon, sa imaheng gusto niyang ipakita sa mundo. Nang i-anunsyo ng Alawi Prime ang annual gala para sa ika-10 taon ng bagong corporate headquarters sa Makati, isang malaking event kasama ang investors, partners, at media. Umuwi si Jack na hawak ang imbitasyon at may ekspresyon na hindi ko pa rin mailarawan ng maayos. Pride yun, pero may halong mababang uri ng kalkulasyon. Sasama ka sa akin, sabi niya. Hindi niya ako tinanong. Sinabi ko oo. Ang sinabi niya pagkatapos ay ang unang totoong sugat. Pero Ivana, kailangan mong intindihin ang environment. Ibang level ang mga tao doon. Huwag ka na masyadong magsalita. Pwede kang tumambay malapit sa cocktail bar. Iikot ako para makipag-usap. Kapag may nagtanong sa'yo, sabihin mo pinsan kita galing Bulacan. Simple lang, pinsan. Tinitigan ko siya ng 1 segundong parang napakatagal. Sige, sabi ko, at sinimulan kong buuin ang plano ko. Sa mga araw bago ang gala, ginawa ko ang palagi kong ginagawa kapag kailangan kong mag-isip ng malinaw. Nagtrabaho ako gamit ang mga kamay ko. May maliit akong workshop sa likod ng apartment ko sa QC. Isang kwartong akala ni Jack ay bodega lang ng mga tools, tela, at mga lumang gamit na pinupulot ko sa Dapitan Arcade o Kamuning. Doon ako nagre-restore ng furniture tuwing weekend. May meditasyon sa ginagawa ko. Alam niyo yon? Ang pagkuha ng silyang itinapon na ng iba at ibalik ang dignidad na meron ito noon. Sa mga araw na yon, tinatrabaho ko ang isang Victorian desk na nahanap ko sa isang antique shop sa Bangkal. Niliha ko, tinrit ang kahoy, pinalitan ang mga hawakan, at habang nagtatrabaho, hinayaan kong ayusin ang isip ko ang kailangang ayusin. Ang problema ay hindi lang yung gala, kundi lahat ng nangyari bago yon. Ilang buwan ko nang napansin na iba na si Jack sa paraang higit pa sa ambisyon. May gaan sa kanya, sa ilang sandali na hindi galing sa akin. Mga mensaheng binubura bago ko makita ang screen. Pag-uwi ng, sobrang late para maging meetings lang. Isang pabango na hindi sa kanya at hindi rin akin. Hindi ko siya kinonfront. Nag-observe ako. Ang pangalang nagsimula kong marinig sa mga kwento niya sa trabaho ay Barbie. Barbie mula sa Special Projects Department. Si Barbie na nagpresenta ng brilliant proposal. Si Barbie na alam kung paano kausapin ang mga direktor ng Alawi Group. Si Barbie, nakilala ko na dahil ako mismo ang nag-hire sa kanya 2 taon na ang nakakaraan para i-coordinate ang business development area. Magaling siya sa ginagawa niya, desidido, magaling magsalita, ambisyosa, sa tamang paraan. O yun ang akala ko.
Ang kumpirmasyon ay dumating sa banale na paraan gaya ng madalas mangyari. Hindi madrama, hindi pang pelikula, kundi isang resibo ng hotel na nahulog mula sa jacket niya nung naghihiwalay ako ng labahin. Isang hotel na 3 kanto lang ang layo sa opisina ng Alawi Prime sa Makati. Isang petsa noong nakaraang 3 linggo, nung sinabi niyang nasa business trip siya sa Cebu. Matagal kong tinitigan ang papel na yon. Tinago ko. Tinawagan ko si Manang Loring, na personal assistant ko sa loob ng 12 taon, at siyang taong pinaka nakakaalam ng totoong buhay ko. Siya ang humahawak ng schedule ko sa kumpanya nang walang nakakaalam na schedule ko yon. Pinakiusapan ko siyang tingnan nang disimulado ang access logs ni Jack sa system ng kumpanya nitong mga nakaraang linggo. Hiningi ko rin ang kay Barbie. Ang pinadala niya kinabukasan ay higit pa sa inaasahan ko. Pumasok si Jack sa restricted folders ng mga kontrata na labas sa area niya. Nag-check siya ng documents tungkol sa structure ng shareholders ng kumpanya, ang klase ng dokumento na walang lehitimong dahilan ang isang arkitekto para buksan, at na-forward niya ang ilan sa mga files na yun sa isang personal email na hindi rehistrado sa system. Naupo ako sa workshop habang nasa harap ko ang impormasyon at naramdaman kong may nanlamig sa loob ko sa paraang kilalang kilala ko. Hindi galit, kundi yung malamig na kalinawan na dumarating kapag tumigil ka ng umasa na magiging iba ang mga bagay kaysa sa kung ano talaga sila. Hindi lang niya ako niloloko sa kasal. Sinusubukan niyang gamitin ang access na ibinigay sa kanya ng kasal namin, kahit di niya alam kung sino ako sa loob ng kumpanya. Tinawagan ko si Attorney Jose, ang corporate lawyer ko. Walang paligoy-ligoy. Sinabi ko sa kanya lahat. Gusto niyang umaksyon agad, bawiin ang access, tawagan ng IT security. Sabi ko hindi, wag muna. Hayaan mong mangyari muna ang gala, sabi ko. Natahimik siya sandali. Ma'am Ivana, sigurado po ba kayo? Sigurado ako. Basta siguraduhin mo lang ang isang bagay. Kailangan kong makausap si Tito Jaime bago ang event. Si Tito Jaime Ayala ang chairman ng board ng Alawi Prime. Ang taong pinili ng tatay ko para alagaan ang kumpanya nung naging masyado na itong malaki para pamahalaan ng isang tao. Isa siya sa 3 tao sa mundo na nakakaalam na si Ivana Santos at Ivana Alawi ay iisang tao. Nagkita kami isang Miyerkules ng hapon sa isang maliit na cafe sa Rockwell. Ipinakita ko sa kanya lahat ang access logs, ang forwarded documents, ang resibo ng hotel. Binasa niya lahat ng may seryosong mukha na kilala ko mula sa mahihirap na meetings. Nang matapos, tumingin siya sa akin sa ibabaw ng tasa ng kape. Anong gusto mong gawin? Gusto kong mangyari ang gala ng normal. Gusto kong nandoon ka at gusto kong pagdating ko, kilalanin mo ako sa harap ng lahat kasama na sa harap niya. Dahan-dahang ngumiti si Tito Jaime. Magugustuhan to ng mami mo. Hindi ako sumagot, pero hindi na kailangan. Sa mga sumunod na araw, nanatili akong si Ivana Santos sa bahay. Nilabhan ko ang damit ni Jack. Nagluto ako ng hapunan. Pinakinggan ko ang mga kwento niya sa trabaho nang may peking interes. Nang banggitin niyang nandoon din si Barbie sa gala, kasama siya sa isang importanteng project na ia-announce ngayong gabi. Sabi ko, mabuti naman. Gusto ko siyang makilala. Umiwas siya ng tingin. Gabi bago ang event, habang tulog siya, umupo ako sa workshop sa harap ng restore desk. Tapos na. Kumikinang ang kahoy. Perpekto ang mga detalye. Hinaplos ko ang ibabaw at naisip kong tungkol dito ang lahat. Ang mga sirang bagay ay naayos. Pero minsan, ang pag-aayos ay nangangahulugang tanggapin na ang pyesa ay hindi na babalik sa dati niyang kinalalagyan minsan. Pupunta ito sa mas magandang lugar. Binuksan ko ang closet na nakalock sa dulo ng workshop. Nasa loob nun ang mga damit na hindi ko ginamit sa loob ng 2 taon. Ang champagne-colored na blazer na regalo ng mami ko. Ang sapatos na binili ko sa Milan sa isang business trip at ang kwintas South Sea Pearls. Nagniningning na puti at ginto na ibinigay ng tatay ko nung 25th birthday ko at makikilala agad ng sinumang nakakaalam sa mundo ng Alawi Prime. Hinaplos ko ito. Bukas, naisip ko. Bukas babalik ka. Ang hapon ng gala ay nagsimula sa pagsasabi ni Jack kung ano ang isusuot ko. Hindi suggestion,
Utos. Itim. Walang cleavage. Walang agaw atensyon. Alam mo namang hindi mo mundo to, Ivana. Di mo kailangang mag-effort para magpa-impress kahit kanino. Basta, wag mo lang akong ipapahiya. Wag mo lang akong ipapahiya. Tinitigan ko siya habang inaayos niya ang necktie sa salamin at naisip ko kung ilang beses sa loob ng isang kasal nilulunok natin ang mga salitang dapat sabihin. Ilang beses nating pinagkakamalan ang pasensya bilang duwag. Sinuot ko ang gusto niya. Isang simpleng itim na straight cut dress, walang kahit anong detalye. Tinali ko ang buhok ko ng mababang pusod. Lumabas ako ng walang makeup. Mukha akong eksaktong gusto niyang maging itsura ko invisible. Tumingin siya ng may satisfaction at sinabing mukha akong disente. Sinabi niya yun na parang compliment. Hinatid kami ng sasakyan sa Grand Hyatt sa BGC, kung saan ginaganap ng Alawi Prime ang gala taon-taon. Kumpanya ko ang nagbabayad ng renta, pumipili ng menu, nag-approve ng guest list. Ang valet na nagbukas ng pinto ay nagtrabaho sa pamilya ko ng 15 taon. Nauna nang maglakad si Jack pagdating namin, hindi hawak kamay. Hiwalay, parang empleyada lang ako na dinala dahil sa obligasyon. Tinuro niya ang isang sulok malapit sa bar. Malayo sa gitna, malayo sa entrance, malayo sa kung saan mangyayari ang anumang importante. Nanatili ako, nag-observe. Nakita ko si Jack na nag-transform sa isang bersyon ng sarili niya na halos hindi ko makilala. Mas malakas na tawa, mas mahigpit na pakikipagkamay. Laging nag-i-scan ang mga mata sa ballroom para makita kung sino ang importante at sino ang pwedeng isnabin. Magaling siya doon. Mabilis niyang natutunan ang lengguwahe ng mundong iyon. Kahit hindi naman talaga siya kabilang doon. Dumating si Barbie 40 minutes pagkatapos namin. Pumasok siya sa side ng ballroom kung nasaan ang mga executives. Parang alam na alam niya kung ano ang lugar niya nung gabing yun. Nakasuot siya ng emerald green dress na maganda, mahal, at kalkulado eksaktong klase ng choice na nagsasabing, alam ko kung nasaan ako, at nandito ako para manatili. Nakita siya ni Jack halos agad-agad. Ang distansya sa pagitan nila ay nawala sa paraang nag-iwan ng napakaliit na puwang para sa pagdududa. Tumawa siya sa sinabi ni Jack. Nilagay ni Jack ang kamay sa likod ni Barbie ng isang segundo mabilis pero hindi sapat na mabilis. Nanood lang ako habang umiinom ng sparkling water at naghihintay. Doon na pumasok si Tito Jaime. Siya yung lalaking pinupuno ang espasyo, hindi dahil sa tangkad, kundi dahil sa kalmadong aura niya. Puti ang buhok, tindig ng taong marami nang nakita at wala nang minamadali. Dumiretso siya sa akin kasi alam niya kung nasaan ako. Bago makarating sa akin, dumaan siya malapit kina Jack at Barbie nang hindi humihinto. Pagdating sa tabi ko, binati niya ako gaya ng lagi niyang ginagawa, mahigpit na kamay at magalang na tango. Handa ka na? Tanong niya ng pabulong. Tiningnan niya ang relo niya. Ang opening speech ay sa loob ng 20 minutes. Pupunta ako sa board table. Alam mo na ang gagawin. Alam ko na. Humingi ako ng tawad sa isip ko sa itim na dress habang naglalakad papuntang banyo. Ang nangyari sa loob ay tumagal ng wala pang 10 minutes. Pero ito yung klase ng 10 minutes na nag-aayos ng lahat. Inilugay ko ang buhok ko. Bumagsak ito hanggang kalahati ng likod ko. Wavy sa paraang gusto ko. Nilabas ko sa bag ang lalagyan na tinago ko sa ilalim ng panyo. Dark red lipstick, mascara, concealer. Walang OA. Sapat lang para maging ako. Tapos nilabas ko ang kwintas. Ikinabit ko ang South Sea Pearls sa leeg ko. Ang mga perlas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng banyo at parang buhay. Hindi pwedeng magkamali ang sino man sa mundong iyon kung kanino ito. Lumabas ang mga ito sa business magazines nung niregalo ito ng tatay ko. Bahagi ito ng kasaysayan ng kumpanya gaya ng sarili nitong logo. Tumingin ako sa salamin. Wala na si Ivana Santos. Lumabas ako ng banyo at bumalik sa ballroom. May kaibahan ng pagpasok sa isang kwarto at ang paglitaw sa isang kwarto. Nung bumalik ako, hindi ko inihayag ang pagdating ko. Hindi na kailangan. Ang kwintas ang gumawa nun para sa akin. Nakita ko ang eksaktong sandali kung kailan nakilala ako ng mga unang tao, hindi sa mukha. Dahil marami doon ay hindi pa ako nakikita sa personal kundi dahil sa mga perlas.
Isang babae malapit sa entrance ang napagasp ng malakas. Isa sa mga direktor na kilala ko sa Zoom meetings ay kumurap ng 3 beses na parang sinusubukang i-recalibrate ang nakikita niya. Naglakad ako papunta sa gitna ng ballroom. Nakita ako ni Jack bago niya naintindihan ang nakikita niya. Una, tumingin siya sa babaeng pumapasok na may suot na ganong kwintas, gaya ng gagawin ng kahit sino. Tapos na-realize niyang ako yun. Nakita ko ang eksaktong sandali na nagbanggaan ng dalawang isipin sa utak niya at ang resulta ay isang ekspresyon na hindi ko pa nakikita sa kanya. Puro takot. Gumalaw siya papunta sa akin, pero humarang si Tito Jaime sa daan ng natural, parang nagkataon lang. Nakipagpalitan ng 2 salita kay Jack tungkol sa architectural project. Na-stuck si Jack sa usapan na hindi makaalis nang hindi nagiging bastos. Tuloy-tuloy akong naglakad. Nakarating ako malapit kay Barbie. Nakausap ang 2 investors na kilalang kilala ko. Si Attorney Roberto Salinas, na partner ng korporasyon sa loob ng 8 taon, at si Tita Elena Fuentes, na nasa advisory board mula pa sa panahon ni Papa. Pareho nila akong nakita nang sabay. Si Attorney Roberto ay ngumiti ng malaki at humakbang para batiin ako. Ivana, anong extraordinary surprise to? Hindi namin inaasahan. Sapat ang lakas ng boses niya para lumingon ang mga tao sa paligid. Niyakap ako ni Tita Elena. Sabi niya, kamukhang kamukha ko raw ang mami ko. Nakatayo si Barbie sa tabi nila. Pinapanood ang eksena na may ekspresyong pilit na neutral, pero halatang litong-lito. Tinitingnan niya ang kwintas. Tinitingnan kung paano mag-react ang mga tao sa paligid ko. Nagkakalkula siya. Doon na dumating si Jack. Dumating siya ng mabilis, may halong pagmamadali na pilit tinatago at ginawa niya ang pinaka-revelatory na aksyon na pwede niyang gawin. Humarang siya sa pagitan namin ni Attorney Roberto na parang gusto niyang harangin ang usapan at bago pa makapagsalita ang kahit sino sa amin, sinabi niya, Roberto, buti nagkakilala na kayo. Siya si Ivana, pinsan ko, galing Bulacan, nagtatrabaho sa cultural events at sinamahan ako ngayon. Bumagsak ang salita sa katahimikan parang bato sa tubig na hindi umaagos. Tumingin si Attorney Roberto kay Jack nang may ekspresyong halo ng gulat at awa. Tapos, tumingin siya sa akin. Walang sinabi. Naghintay, tumingin ako kay Jack. Nakita ko sa mga mata niya ang desperasyon ng taong kakarealize lang na maling desisyon ang ginawa at wala ng paraan para bawiin. Hindi niya alam. Nakilala ako ni Attorney Roberto. Hindi niya alam na kilala ako ni Tita Elena. Hindi niya alam na kalahati ng tao sa ballroom ay alam kung sino ako sa oras na tingnan nila ang kwintas, nang higit sa true segundo. Pero higit sa lahat, hindi niya alam ang mangyayari. Nginitian ko siya, isang mabait na ngiti. Yung klase ng ngiti na ibinibigay mo kapag tapos na ang usapan pero hindi ka pa lumalabas ng kwarto. Tapos humarap ako kay Attorney Roberto. At sinabi ko, Roberto, ang tagal na kumusta ang pamilya? Ang opening speech ng gala ay laging binibigay ng chairman. Umakyat si Tito Jaime sa stage sa eksaktong oras. Gaya ng lagi niyang ginagawa, naging maayos ang ballroom, humina ang kwentuhan, umupo ang mga tao. Nanatili si Jack sa tabi ko, hindi dahil pinili niya, kundi dahil sa galaw ng tao na naglapit sa amin. Si Barbie ay ilang metro sa unahan. Malapit sa grupo ng executives. Mula sa kinatatayuan ko, kita ko ang profile ng mukha niya, ang kontroladong ekspresyon ng nagpoproseso ng impormasyon real-time at hindi pa makapag-decide kung anong gagawin. Nag-welcome si Tito Jaime, nagsalita tungkol sa 10 taon ng bagong HQ, nagpasalamat sa partners, at pagkatapos, gamit ang linyang wala sa official script na siguradong nabasa ni Jack dahil lagi niyang binabasa ang lahat ng umiikot sa kumpanya. Sinabi ni Tito Jaime, bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ng special mention. Kasama natin ngayong gabi ang isang tao na kilala ng marami sa inyo dahil sa trabaho niya, pero iilan lang ang nagkaroon ng karangalan na makilala siya ng personal. Ang majority shareholder at tagapagmana ng Alawi Prime Holdings, si Ivana Alawi, at tumingin siya ng diretso sa akin. Ang sumunod ay ang klase ng katahimikan na may bigat. 200 na tao ang nagpoproseso ng impormasyon ng sabay-sabay.
Nakita kong nanigas si Barbie. Nakita kong napipi si Jack. Naglakad ako papuntang stage. Hindi ako tumakbo. Hindi ako nag-alinlangan. Naglakad ako sa paraang itinuro ng nanay ko, sa ganitong environment na parang sayo ang sahig at alam mo yun nang hindi kailangang patunayan. Inabot sa akin ni Tito Jaime ang mic na may hawak kamay na tumagal ng 1 segundong mas matagal kaysa kinakailangan. Paraan niya yon ng pagsasabing, "Kaya mo to." Tumingin ako sa ballroom. Hindi ko hinanap agad si Jack. Hinayaan kong umikot ang tingin ko ng dahan-dahan. Kinikilala ang mga mukha. Hinahayaan ang mga mukha na makilala ako. Naramdaman ko ang sandali kung kailan ang environment ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa atensyon. Saka ako nagsalita. Sinabi kong masaya akong nandito, na ang kumpanyang ito ay bahagi ng kwento ko bago ko pa naintindihan kung ano ang kumpanya. Sinabi kong tinuruan ako ng tatay ko na ang pagtatayo ay hindi tungkol sa pagtataas ng pader, kundi tungkol sa paglikha ng bagay na tatagal kahit wala ka na para makita ito. Tumigil ako, huminga. Gusto kong samantalahin ang gabing ito para magpasalamat ng espesyal sa lahat ng bumubuo sa Alawi Prime ng may integridad. At sinabi ko rin para isara ang isang kabanata na kailangang isara. Dinerecho ko ang tingin kay Jack. Namumutla siya sa paraang nagiging ganun ang tao kapag na-realize na nawala na ang sahig sa ilalim ng paa nila. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nag-akusa. Nagsalita ako sa parehong tono ng boses na gagamitin ko sa board meeting, kalmado, malinaw, walang puwang para sa maling interpretasyon. Sinabi kong sa mga nakaraang buwan ay may natukoy na mga irregularidad sa access sa restricted documents ng kumpanya ng isang external collaborator. Sinabi kong ang mga dokumentong iyon ay na-forward para sa external use ng walang pahintulot. Sinabi kong ang legal department ay naabisuhan na at ang mga legal actions ay umaandar na. Binanggit ko ang pangalan niya, Jack Roberto. Narinig kong may nagpakawala ng hininga malapit sa akin. Hindi ko alam kung sino, pero yun lang ang tunog sa ballroom sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos humarap ako kay Barbie at sinabi ko na kasama rin siya sa investigasyon dahil sa involvement na nakita sa internal logs. Pareho silang ineskorta ng security papuntang exit habang nasa stage pa ako. Sinubukan ni Jack na magsalita nung nilapitan siya ng mga gwardya. Hindi ko narinig kung ano. Hindi na kailangan. Ang hindi sinasabi ng iba tungkol sa mga ganitong sandali ay kung ano ang kasunod. Pagkasara ng pinto sa likod ni na Jack at Barbie, bumalik sa function ang ballroom. Umikot ang mga waiter. Bumalik ang kwentuhan. Bumalik ang musika sa mahinang volume. Lumapit ang mga tao para kausapin ako, makipagkamay, sabihing wala silang alam, na na-shock sila, na laging mataas ang tingin nila sa akin. Pinakinggan ko lahat ng may paggalang, nagpasalamat, ngumiti, pero sa loob, bumababa na ang adrenaline at pumapalit ang pagod, hindi pagod ng nakagawa ng masama, kundi pagod ng taong nagbuhat ng napakabigat, ng masyadong matagal, at sa wakas ay nabitawan na. Umalis ako sa ballroom nang mas maaga sa schedule. Hinatid ako ni Tito Jaime hanggang exit. Nag-usap kami saglit tungkol sa susunod na legal steps. Ang memo para sa partners. Ang transition ng architectural project na hawak ni Jack. Sa labas, presko ang hangin, gaya ng hangin sa Maynila kapag gabi ng Mayo. Tumayo ako sa taas ng hagdan ng ilang minuto. Nasa tabi si Jack ng isang itim na kotse malapit sa side exit. Kausap ang abogado sa cellphone. Si Barbie ay ilang metro sa harap niya. Pero hindi sila magkasama. Bawat isa ay lubog sa sarili nilang problema. Ang alyansa ng binuo nila ay nalusaw na sa sandaling sumara ang pinto ng ballroom sa likod nila. Hindi ako bumaba para kausapin siya. Wala nang sasabihin na hindi mas kayang sabihin ng katahimikan. Sumakay ako sa kotse ko. Ang mga linggong sumunod ay mabigat sa professional side. Mabilis ang kaso laban kay Jack. Wala siyang legal basis para depensahan ang sarili. Malinaw ang logs. Nakipag-negotiate si Barbie ng settlement kasama ang pagsasauli ng impormasyon at danyos. Wala sa kanilang dalawa ang nakabalik sa Alawi Prime. Ang annulment ay mas tahimik kaysa inaasahan ko. Nakiusap si Jack na makausap ako minsan sa personal. Binigay ko ang espasyong yun kasi naisip ko deserve niya. Nagkita kami isang hapon sa park malapit sa QC.
malapit sa barangay kung saan ako tumira bilang Ivana Santos. Malapit sa buhay na sinubukan kong buuin sa paniniwalang pwede akong maging isang tao lang. Iba na siya, mas maliit sa pakiramdam, hindi sa size, kundi sa kung paano siya umukupa ng espasyo, parang nalanta. Sinabi niyang hindi niya alam kung sino ako nung nagsimula kaming lumabas. Sabi niya nung unti-unti niyang nare-realize sa trabaho na may mga koneksyon na hindi tugma, na may mga detalye na hindi match. Nagpanik siya. Sabi niya, ang panic na yun ang nagdala sa kanya sa maling direksyon. Hindi niya sinabing dahil dun kaya niya ako niloko. Hindi umabot sa ganun, pero sinabi niyang nagsisisi siya. Sinabi niya, yun sa paraang mukhang totoo. Hindi yung strategic na pagsisisi ng naghahanap ng mas magandang areglo, kundi pagsisisi ng taong alam na nakagawa ng katangahan na walang solusyon. Pinakinggan ko siya. Hindi ko sinabing okay lang kasi hindi okay. Hindi ko sinabing naiintindihan ko dahil ang pag-intindi ay hindi pareho sa pagtanggap. Sinabi ko na sana makahanap siya ng daan na tapat. Sinabi ko yun. Tumayo ako at umalis. Sa sumunod na linggo, pinirmahan ko ang papeles ng annulment. Ang prenup na pinilit ng abogado ko nung kinasal kami, na sa tingin ko noon ay OA, ang nagprotekta sa lahat. Lumabas si Jack dala kung ano lang ang dala niya nung pumasok siya. 3 buwan na ang nakalipas mula nung gala. Kaninang umaga nagising ako ng maaga at pumunta sa workshop bago ang anumang meeting. Ang Victorian desk ay nasa sala na ng penthouse ko ngayon, yung nirestore ko nung mga araw bago ang event. Tuwing dumadaan ako doon, naaalala ko ang natutunan ko tungkol sa bulok na kahoy. Kahit gaano mo palihain ang ibabaw, kung ang problema ay nasa istruktura, lalabas at lalabas ulit yun. Ang Alawi Prime ay okay. Higit pa sa okay. Sa totoo lang, ang second quarter ay nagsara na may numerong hindi namin nakikita simula nung panahon ni Papa. Nag-hire kami ng bagong coordinator para sa special projects, isang babaeng 42 anyos galing sa mas maliit na construction firm sa Iloilo at mas may alam sa engineering kaysa sa malalaman ni Jack sa 10 buhay. Pinapromote ko si Manang Loring bilang executive director. Yun naman dapat siya, simula pa noon. Halos hindi siya makapaniwala nung sinabi ko. Noong nakaraang buwan, binuksan ko ulit ng opisyal ang community restoration project na pinopondohan ko ng palihim. Ngayon gamit na ang pangalan ko. May physical headquarters malapit sa QC, kasama ang maliit pero dedicated na team. Nagtuturo kami ng furniture restoration sa mga kabataang out of school. May isang batang babae na 16 anyos doon na may talento sa kahoy na nagpapabilib sa akin tuwing nakikita ko. Tinanong ako ni Manang Loring nung isang araw kung gagamitin ko pa ba ang apelyidong Santos sa ibang pagkakataon. Sabi ko hindi dahil masama ang apelyido, kundi dahil natutunan ko na ang pagtatago ay hindi nagpoprotekta sa akin, kundi nagbubukod sa akin. Ang totoong proteksyon ay galing sa pagiging kung sino ka at pagpili ng maayos kung kanino mo ito ipapakita. Hindi ako nagsisisi na tinago ko ang identity ko nung nakilala ko si Jack. Naiintindihan ko kung bakit ko ginawa. Ang takot na nagtulak sa akin na buuin si Ivana Santos ay totoo at galing sa totoong lugar. Pero natutunan ko na ang takot ay hindi magandang arkitekto. Nagtatayo ito ng bahay na walang pintuan palabas. Noong nakaraang linggo pumunta ako sa isang maliit na event, opening ng gallery sa Cubao X. Wala akong plinano, wala akong inorganisa. Nagmaong lang ako at simpleng blusa, nakalugay ang buhok at wala ang South Sea Pearls. Nagpakilala ako bilang Ivana. At nung tinanong ang apelyido ko, sinabi kong Alawi ng walang pag-aalinlangan. Walang gumawa ng eksena. Walang nagtrato sa akin ng iba. Isang batang curator lang ang nagsabi, grabe, ang galing ng kumpanya nyo. Yung lolo ko bumili ng unang kondo niya sa Alawi Project at ngumiti siya sa paraang walang halong financial interest, kundi isang magandang alaala lang. Yun ang pinakamagandang usapan na narinig ko sa loob ng maraming taon. Wala akong hinahanap na kahit sino. Hindi ako nagmamadali. Natutunan ko, sa totoo lang, natutunan ko, hindi lang sa theory, na ang pag-ibig na worth it ay hindi nangangailangan na paliitin mo ang sarili mo para mag-work.
Kung kailangan ng isang lalaki na itago mo, kung ano ka, para maramdaman niyang secure siya sa tabi mo, ang problema ay hindi ang laki mo, kundi ang karupukan niya. At ang karupukan na nagbabalat kayong kayabangan, ang pinakamapanganib na bagay sa mundo. Ang gala ay isang katapusan, oo, pero isa rin itong simula. Simula ng pamumuhay, nang hindi hinahati ang sarili ko sa mga parte na mukhang mas katanggap-tanggap para sa mga nasa paligid. Ako si Ivana Alawi. Ako ang may-ari ng kumpanyang itinayo ng tatay ko. Ako ang babaeng nagre-restore ng lumang furniture sa workshop sa QC. Ako ang parehong yon ng sabay. At wala sa dalawang yon ang humihingi ng permiso para mag-exist. Ang desk sa sala ko ay kumikinang tuwing umaga kapag pumapasok ang araw sa bintana. Tuwing nakikita ko yon, naaalala ko, ang mga sirang bagay na worth it ay naaayos, ang mga hindi worth it ay iniiwan, at nagtatayo ka ng bago gamit ang espasyong natira. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang subscribe at sabihin sa comments kung anong parte ang nagpanganga sa'yo. At huwag kalimutang sumali bilang member para magkaroon ng access sa exclusive videos na hindi ko ina-upload dito. Hihintayin kita doon.